Hi guys, hi! Welcome sa aking YouTube channel kung saan ilalatag ko sa inyo yung naging path ko, yung roadmap ko sa buong span ng aking experience, life dito sa IT industry na tinatawag natin. So, nasa harapan natin yung yung timeline ko, yung roadmap ko bilang isang programmer dito sa Pilipinas. So, simulan natin. Sa taong 2007, ako ay nag-enroll bilang computer science student sa isang universidad dito sa Quezon Province. So, yun, yung first year na nag-i-stay ako sa university na to, natuto akong mag-programming. Ang first language na natutunan ko ay Turbo C. Yun, natuto ako ng mga basics, yung for loops, variables, objects, functions, and then na-introduce naman ako sa C++, saan meron na-introduce about classes, scope resolution, operators, etc. etc. So, that time then is yung era ng Friendster. So, before ako pumasok nung college, bali addict na ako sa computer games nung high school. So, nung third year high school ako, first and second grading, wala akong grade. Kasi pumapasok lang ako sa computer shops. So, pagkahatid sa akin nung high school ng father ko sa gate ng school, pagkaalis niya, hindi ako pumapasok sa school. Dumediretso ako sa computer shop. At naglalaro kami ng Counter-Strike and Battle Realms, Red Alert. So, ayun. Doon ako namulat sa computer. At doon din ako na-introduce sa Friendster. So, humanga ako doon sa magagandang profiles sa Friendster, kung saan pwede kang mag-modify, pagandahin mo yung templates, yung profile mo, lagyan mo na background music, ng mga photos, etc. etc. At doon, na-discover ko yung Yumao na kaibigan ko na developer na si Jubito. So, part siya ng isang group na tinatawag na Class S. Isa siya doon sa pinakamagaling na developer ng Friendster templates that time. So, nalaman ko na Tagalusena pala siya, at the same time, naging ka-shop ko siya sa bayan, sa tapat ng Magcafe na computer shop doon. So yun, naglalaro kami ng Skyblade. Tapos nakikita ko, napapanood ko siya na gumagawa siya ng templates sa Friendster. So nag-chat ako sa kanya, nag-message ako sa kanya sa Friendster, sabi ko, Paps, gusto ko rin matuto ng pagandahin yung profile ko sa Friendster, ganyan. So yun na nga, sinabi niya, aralin mo tong JavaScript at saka JSON, JavaScript object notation na structure. So yun, umanga ako. Sabi ko, ang galing naman. At yung time na yun, mayroon akong ex-girlfriend na mag-HRM na lang daw kami. So, yung father ko, dahil nag-market research siya, so sinabi niya, hindi ka magko-compute, kailangan maging programmer ka, maging computer scientist ka.
So, yun, sinunod ko. Pero, wala sa ano ko yung talagang, graduate ba talaga ako ng college? Kasi, hindi naging ganun yung solid yung foundation ko nung primary and secondary schools ko dati. Kasi nga, sobrang immature ko, gusto ko lang maglaro. Gusto ko lang tumulong sa mga classmates ko. Yun lang tumatakbo sa isipan ko nung kabataan ko na yun. So yun ang balik tayo doon sa sa introduction na yun. Nung napasok na ako ng first year college, yun, natuto na ako ng Turbo C as a computer science student na humahanga ako. Sabi ko, ayos to Pero unfortunately, nagbabanta ako that time din. Hindi ako nakakatutok sa school. So, naiba yung focus ko. Hindi na ako maka-catch up sa school. So, by the time na naging second year college na ako, nandun yung C++ namin na subject. So, hindi rin ako maka-catch up kasi sobrang out of focus ako. Sobrang focus ako sa banda. Sabi ko, baka buhay ko banda na. Yun ang mindset ko dati. Right until nang bumagsak ako twice sa subject na C++. So, sobrang frustrated ako dahil hindi ko maipasa yung subject. Hindi ko siya maipasa dahil out of focus talaga ako. Hanggang nararamdaman ko na yung pressure kasi naaawa ko, pinag-aaral ako ng parents ko, pero nagliliwaliw ako that time. So, sabi ko, sige, pag-aaralan ko to sa bahay, itong C++ na to. Hindi ako susuko hanggat hindi ko na ipapasa yung subject na to. So, yun na nga. Inaral ko siya ng almost 2 weeks. Sa bahay lang ako, pinag-aralan ko lahat. Gumawa ako ng guitar tabulature, kung saan sa console, pag nag-type ka ng A minor, C sharp, ganyan, lalabas yung tablature mo sa console. Yun ang ni-program ko para at least kahit pa paano masakop ko yung lahat ng kailangan pag-aralan sa C++. So, hanga-hanga ako sa sarili ko. Hanga-hanga ako dahil sabi ko, yes, may ipapasok ko itong INC ko, incomplete ko sa subject na to. So, yun nga, naipasa ko yung subject. At doon pa lang, sabi ko, gusto kong mag-pursue palalo dahil nga nakita ko yung potential ko, nagbilib ako sa sarili ko. So may nabasa ako sa Friendster o Facebook na nun. Naghahanap sila ng junior developer. Sakto merong isang company sa Pasig City na naghahanap sa kidlats.com. So nag-apply ako. So nakita ko pala sa craigslist.com yun kasi naghahanap na ako ng side hustle noon nung college. So nag-apply ako doon. Gumamit ako ng Yahoo Mail noon that time. So may na-receive agad ako na reply at sinabing tuturuan daw nila ako. Kahit daw ako nasa college level pa lang. So tuwan-tuwa ako. Sabi ko, nako, baka may pang-inom na ako nito So yun, bali nakilala ko si Sir Alan. Bali, tinuruan niya ako ng PHP. So, nung college, wala pa kaming subject na PHP. Bali, nawala yung subject na PHP, pero nagkaroon na ako ng advanced, learning. Naging advanced na yung studies ko sa PHP, so na-open na agad ako sa web development. So, nung pagdating ng second year college, medyo lahat ng subjects about web development, sobrang dun ako nag-focus.
Pero yung ibang subjects, talagang wala. Di talaga ako makapag-focus. Talagang napunta ako ng library para pag-aralan lang yung web development. Yun lang yung ginawa ko nung college. Kahit bumabagsak na ako sa ibang subjects like PE, ano pa ba yung ibang subjects dun, tsaka yung mga minor subjects, talagang hindi ko pinapasukan pag hindi web development. So, yun lang ginawa ko nung college. And then, na-hire ako ng kidlats.com. Gumagawa ako ng website nila. Kino-convert ko yung Photoshop para gawing HTML, ganyan. So, nung time na mag-i-start na kami mag-thesis, meron kaming, yung thesis ay yung capstone project. So, nung naging junior developer ako sa kanila, bali, sa kanila na rin ako anong tawag dito? OJT, yung training para sa sa subject namin na OJT. So, dun natuto ko ng marami about web development. Kahit mahirap, kahit halimbawa ngayon, yung programming na task sa akin na binigay, dati, inaabot ako ng 2 days, pero ngayon, 1 hour na lang. So, nakita mo yung difference doon, na talagang pinag-aralan kong pilit. Kasi, hindi ako natututo sa isang group. Gusto ko, matututo lang ako pag one-on-one. Kasi, meron akong ADHD, so hirap ako makafocus kapag surrounded ako sa isang room, surrounded ako kasi naririnig ko, na out of focus ako. So yun, ang ginagawa ko lagi, punta ako library mag-isa, nagre-research ako mag-isa, pinag-aaralan ko sa bahay, advance, at saka yung hindi ko maintindihan sa school, nauwi ako, nagbabasa ako, ganun ginagawa ko. So naging routine ko yun nung college. Tapos yun na nga, pumasok na yung third year and fourth year. At nung second year and third year and fourth year, nag-start na rin akong tumanggap ng mga school projects sa mga klase ko. Sabi ko, pagkakakitaan ko itong mga klase ko dahil hindi lahat is ganun ka fluent or ganun ka hindi ganun na-edukahan sa basic programming languages. So, yun. Pag may projects or assignments na coding assignments, binibigay ko sa mga friends ko libre. Pero pag sa iba tsaka mga taga-ibang sections, binebentahan ko ng code, ginagawa ko ng project. So, yun pa lang, nung college na yun, kumikita na ako nun. Gumagawa na ako ng ways para magkaroon ako ng yung side hustle habang So yun, nagkakaroon ako ng baon, nakakabili ako, may pang-inom ako sa mga friends ko. So, ayun, pumasok yung fourth year, marami na akong mga clients din na nagpapagawa ng capstone projects, mga system ginagawan ko. So kumikita ako ng doon, ng pinaka-highest ko doon is 10,000 pesos per system. Para matulungan ko yung sarili ko, para mapag-aralan ko yung desktop application development, web development, mobile app development. So lahat yun, pinasok ko lahat. Kasi sobrang nagtiwala ako sa sarili ko. Masyado akong nagbilib sa sarili ko na kaya ko pala to. Kaya ko pala mag-program, kaya kong pag-aralan ng kahit ako lang pala mag-isa. So yun ang ginawa kong path. Tapos by the time na naipasa namin yung thesis project, yung system namin na fully completed na, may libro na, at nakagraduate na yung dalawa kong ka-teammate, nag-drop out na ako. Kasi hindi na masaya na wala na akong mga kaibigan sa school at napag-iwanan na ako ng ibang batch namin. So, na-frustrate na ako. So, ang ginawa ko, dahil ayokong
ma-disappoint yung parents ko, especially yung father ko, ang ginawa ko, nag-apply ako sa Makati. So, may tumawag sa akin kasi nag-post ako sa Sulit ng aking mga ads about thesis project development. May nag-contact sa akin sa Sulit na isang tech startup na based sa Makati. Sabi nila, i-hire nila ako as Joomla developer. Joomla, first time ko marinig yung Joomla. So, sabi ko, sure sir, I will come and take this opportunity, sabi ko. At yun ay 1 week before ng ng aking interview sa Makati. Doon ko pa lang din inaral yung Joomla. So luckily pinag-aralan ko yung PHP, which is yung Joomla is developed and maintained with PHP. So doon pa lang pinag-aralan ko yung basics, create ng modules, etc. Yun. Pagdating ko doon sa sa Makati sa office nila, in-interview ko, inofferan agad ako ng position at binigyan ako ng standard salary na 32,000 per month as a Joomla developer. So yun, bigla akong sobrang naiiyak ako kasi sobra yung frustration and depression ko nung college kasi hindi ako nakagraduate. Naiiwanan ako ng mga klase ko. Pero ang inano ko sarili ko, gusto ko i-prove talaga sa sarili ko na kaya ko na through dito sa self-learning, self-studying na ginagawa ko. Inisip ko na sige, may mararating ako. May gusto akong marating sa buhay na ginamit ko ng inspiration, motivation yung pain ko na natanggap this past years na nagstay ako ng college, ng high school, ng elementary. So yun na nga, after ilang months, I decided na na gusto ko work from home na lang kasi nag-struggle din ako dahil nagkaroon ng konting bullying sa office namin na madalas nabubuli ako ng mga ka-work ko kasi nga meron akong iba yung personality ko na sobrang basta iba. At saka napapagod din ako dahil umuwi ako ng Imus, ang work ko sa Makati. So ang inabot ako ng 1 to 2 hours or at least 4 hours a day nagbiyahe ako. So ayun, I decided at saka na ako. Pero before ako resign dun sa as a Joomla developer, natuto ako ng WordPress. Dahil dito sa kalapit ko sa workstation, ang pangalan niya si Jason. Bale, sinabi kasi nung boss namin, tulungan ko daw si Jason bilang isang WordPress developer. Senior na siya doon tinuruan niya ako about WordPress filter and action hooks. So yun. Bilang sabi ko, wow, parang mas madali ito kaysa sa Joomla. Tapos yun, may hinahandle siya na 1,000 na WordPress sites. So kinakailangan ng manpower, kaya tinuruan ako Joomla developer na naging WordPress developer ako. So yun, natuto ako ng WordPress development, natuto ako ng yung basics ng WordPress. So yun. At doon pa lang nag-start na akong mag-upskill. Sinimulan kong mag advanced learning about WordPress. So, after a month, before ako mag-resign, nag-file na ako ng resignation. Tapos, ako ng interview dun sa isang work ko as a WordPress developer. So, yun. So, nung na-hire ako, pinayagan ako na work from home na lang kasi wala silang office sa Maynila. So, yun. Dun ako nag-start ng work from home bilang WordPress developer. So, doon sa work from home na yun, binabayaran ako ng 40,000
per month. So, ang ginagawa ko ay mag-maintenance ng isa akong senior developer na noon as a WordPress senior developer. And then, yun, dahil basics pa lang at intermediate pa lang alam ko sa WordPress, inaral ko kung paano mag-develop ng themes and plugins. So para kahit pa paano is mag-upskill ako lagi. So, kung napapansin nyo lagi, kung ano yung bago kong nalalaman, nagka-upskill ako agad. So, yung mantra ko na make things happen, dala-dala ko talaga yun. Kasi gusto ko laging, gusto kong may marating, gusto kong may ma-achieve ako, gusto ko laging may purpose yung gagawin ko. So, ayun, nung gumagawa ko ng mga sample themes and plugins, ina-upload ko sa GitHub. Sabi ko, baka one time may makadiscover sa akin kasi maraming developers and tech companies sa GitHub. So, inabot din ng ilang months, may nag-contact sa akin. So, may isa siyang retired military sa Pentagon. So, ni-train niya ako bilang isang software engineer. So, yun, naramdaman ko nung times na yun kay Sir Rob na tinuruan niya ako parang isang anak. So, naramdaman ko yung talagang kahit basics lang yung alam ko, may tao talaga na na gustong tumulong na mag-grow yung isang tao at may mabe-benefits din naman sila kasi yung tinuruan nila is gumaling tapos nakakapag-contribute ako ng mas malaki sa company. So, ayun, lalo lumawak yung kaalaman ko, nakagain ako ng maraming self-confidence while also nag-earn ako ng lumalaki yung earnings ko each time na nag-upskill ako. So, ayun, nung time na medyo medyo bumaba rin yung growth ko kasi I had issues with my alcoholism. So, napapa-absent ako, napapagalitan na ako ng boss ko kasi hindi na ako nakakapag-work kasi lagi akong lasing. So, nagkaroon ako ng alcoholism dati. So, ayun. Unfortunately, nag-separate ways kami dahil nga hindi na ako nakaka-contribute that time. So, sobrang sakit noon kasi iba yung naging dating sa akin nung time na hindi ako productive. So, nag-inanalyze ko yung sarili ko. Chinek yung senses ko, ano ba talaga nangyayari sa akin ganyan hanggang nag-start uli ako. Mag-aral. I tried many times na i-let go yung alcoholism pero na-moderate ko that time. So, yun. Upload ng sample code sa GitHub until may nag-contact sa akin na isang tech company. Startup pa lang to. So, yun nga, natuwa sila dahil daw ginawan ko ng integration itong product nila na gumawa ako para mag-improve. So, hinder ako. Tapos, that time na ilang months na ako nag-work doon as a senior WordPress developer, mag-i-step down na yung lead developer. So, yung transition is ako na yung naging lead developer nung startup company. Before, nasa 30,000 pa lang na websites yung nag-i-install ng product namin. So, yung span na yon na almost after 5 years of development na pinupush namin lahat, bug fixes, security patches, etc., napagdaanan namin yun. So, yun, dun ako nagkaroon ng consistent 6-figure salary. So, nagkaroon ako ng maayos na na work-life balance na gano'n. Salamat dito sa company nito dahil sobrang generous nila. Kahit sobrang dami kong
past mistakes sa personal kong buhay. Nagkaroon ako ng mga issues sa schedule sa work. Hindi nila ako ni-let go kasi I showed them my capabilities, my loyalties, saka talagang yung burning desire ko na tumulong sa society is alam nila yun eh. Alam nila. So nagpapasalamat ako sa company na to dahil doon nag-start yung pagiging world, yung nagkaroon ako ng world na point of view, yung laki ng aking magiging contribution sa World Wide Web. Kaya ngayon, right now, may gumagamit na 200,000 websites ng product namin. Which is na, pag pinagsama-sama mo lahat ng traffic niyan, at least over 100 millions yung users na gumagamit ng product namin. So, ganun, yan yung role ko dyan. I have another lead developer working alongside. So, yeah, dyan nag-start yung 6-figure salary ko. Although mukhang hindi ito freelancing at naging na ako dito. Dati contract ako sa kanila. Ginawa na akong full-time kasi stable na yung income stream ng company. So, yun. And 2026, nandito pa rin ako sa company. So, yun, nag-start ako from 150 pesos back in college, 32,000 pesos per month as a Joomla developer. Tapos, so many struggles din bago ko marating yung lead developer na position. I also interviewed by local companies here. I got disrespected. I got humiliated. At sobrang daming nang down din sa akin nung times na ako ay nagpo-pursue ng senior developer na position, and also from the school that I went nung ako ay pumasok doon. I know there are people also na believe na I'm just a fool, na walang mararating. So, but hindi ko siya inaano as a parang I want to prove something sa kanila. So, ito ay parang parang testament ng ng courage, ng tiwala sa sarili, and faithful kay God. Dahil all through this na nandito sa roadmap na ito, masabi ko na matatag pala akong tao. Kasi hanggang ngayon buhay pa ako at nakikita ko yung naging roadmap ko. Hindi ko na lang sinama dyan yung ibang sobrang depressing and traumatic experience. Actually, sobrang traumatic yung experience ko. Nagkaroon ako ng mga death threats sa mga dating mga clients ko dahil sobra silang binabalahura nila yung mga Filipino developers. So, nagpa-fight back ako. Ganun kasi ako eh. Pag dinidisrespect mo yung mga kapwa ko mga Pilipino, nagpa-fight back ako sa inyo, yung mga disrespect nyo, minamalit nyo yung mga Pilipino. So, yun. At marami pang pinagdaanan dito. So, ang masasabi ko lang din dito sa roadmap na to is siguro maswerte lang ako dahil yung mga nag-handle sa akin ng mga employers ko is they took care of me na as a person na parang nakita nila yung potential ko, na hinayaan nila ako mag-grow, hinayaan nila ako magkaroon ng mistakes, because sinong hindi nagkakaroon ng mistakes sa sarili. Pero yun ay part para makita mo yung mistakes mo, and kailangan alam mo rin yung kung paano lumaban araw-araw. At isa pa,
gawin mong consistent. Kung nakita ninyo, junior developer, senior developer, lead developer, consistent ako pataas yung position na pinupursue ko. Kasi dati, kaya kong hindi matulog ng 2 to 3 days. Basta ma-achieve ko lang yung isang system. Yung isang programming languages, gusto ko matutunan within a week. So, ganun ako consistent dati. Tinuturuan ko sarili ko kasi nga, just like what I have mentioned earlier sa video na to, meron akong ADHD, hindi ko kayang matuto ng maraming tao. Kailangan close door ako. Ako lang. Kaya sana may natutunan kayo dito sa roadmap na to. And sana may ma-adapt kayo yung sa personal growth ko, sa professional growth ko. And lagi kayong magtiwala sa sarili nyo. Lalo na kayo yung mga graduating, yung nakagraduate na. Malaki yung foundation niya eh. Maganda yung starting point nyo. Ako kasi ang dami kong pinagdaanan kasi hindi ako dumaan sa path kung saan dumadaan yung karamihan. Talagang sobrang depressing nung dinaanan ko bago ako makarating dito sa lead developer position na to. At nagpapasalamat din ako doon kasi na-humbled ako. At I know how to handle people, I know how to handle colleagues, I know how to lead a team without sacrificing ng feelings ng nasa surroundings ko. So, yun guys. That's my roadmap. So, sana may natutunan kayo. Sana lagi kayo magtiwala sa sarili nyo. And yun lang. And thanks for watching. Thank you.